For ilang puno lang ito, no? At mga common lang yung ating inaalagaan. And nagustuhan ko to kasi hindi siya madaling matunaw katulad ng ibang codex na tinatawag, ano. Nagkakaroon sila ng mga ganyan, ano. Pero sabi ko naman sa inyo, worth it naman kapag meron kayo nito kasi yung chance ng propagations niya is masyadong Hello everyone! This is Sir Misuna of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Meron po akong pinagkakabisihan dito ngayon. Ano? Ito yung aking mga koleksyon ng Euphorbia francoisi or Euphorbia francoisi. Yun yung tawag dyan. Ano? I'm sure yung iba sa inyo familiar na dito. No? Kasi sila yung mga tipo ng succulents na parang hardy no o hindi madaling mamatay, ano. Kaya naman naging paborito ko sila. Bukod diyan, yung kanilang mga dahon napakaganda at makukulay, no. At kakaibang saya yung naiibigay sa akin kapag pinagmamasdan ko. At gusto kong i-share sa inyo ngayon kung paano ko sila pinapadami. At yan po yung malalaman nyo sa ating balik. Kaya ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Busy ako ngayon at yan, medyo nagpahinga lang ako ng konti kasi kanina sinisimulan ko na yung pagpapadami ng ating mga koleksyon na francoisi, no? Yung ating Euphorbia na napakaganda, oh. Kita nyo naman. Yan pala, makikita nyo na. Pakita ko sa inyo na malapitan yung aking mga koleksyon nito, ano? At nang makilala nyo yung halamang ito. So, eto na nga po, ano, papakita ko na sa inyo yung aking mga koleksyon. Actually, ayan na po siya. Before, ilang puno lang ito, no? At mga common lang yung ating inaalagaan. Pero ang dami na pong hybrid nito ngayon na makikita, no? Yung mga francoisi. Kung hindi po kayo familiar dito, ganyan po yung mga dahon nila, no? And nagustuhan ko to kasi hindi siya madaling matunaw katulad ng ibang succulents pagdating sa lowland. Yan, medyo naninibago at madaling nalalagay yung mga dahon. Ito matibay talaga siya, no. Ang mga francoisi po, tingnan nyo, kapag tumatanda sila, nagkakaroon sila ng magandang roots. Tingnan nyo, parang bulb, no, or parang codex na tinatawag, ano. Nagkakaroon sila ng mga ganyan, ano. And ito po, nagandahan ako sa kanila kasi ang kukulay ng kanilang mga dahon, no. May iba-ibang pattern, no. Mahiyahan tulad ko nga ito sa mga leaves ng mga maple tree, no. Yung napapanood natin sa ibang bansa na bubuhay na makukulay na mga dahon, ano. Yun yung tawag ko dyan dati. And sa pagdaan ng panahon, naparami na rin natin yung mga halaman natin ito, no. Actually, yung iba po talaga through seeds nagpapadami, no. Kaya lang hindi ko masyadong na-practice yung pagpapropagate, no. Marami na tayong mga expert na nakita, no, na dito sa Pilipinas talagang nakakapag breed na po, ano, ng mga ganitong klase ng halaman, ano. Pero ako po bilang nag-aalaga rin nito, nakapapadami ko po sila sa pamamagitan ng cuttings ng kanilang mga stem, no. Yan po yung aking practice. So ngayon, yun yung ipapakita ko sa inyo, no. At sabi ko sa inyo, matutuwa kayo kasi ito, iba-iba yung kulay, no. At ang gaganda. Kapag nagkaroon ka ng collection nito, talagang medyo kakaiba, no. At sabi ko nga, ito medyo mataas pa rin yung value, hindi bumababa yung value nung halamang ito, no. Unlike nung mga dati, di ba, nagtaasan yung presyo ng mga halaman. Yung mga ganitong breed, sila yung mga consistent sa presyuhan, ano, na medyo pricey pa rin, ano. Pero sabi ko naman sa inyo, worth it naman kapag meron kayo nito kasi kakaiba talaga siya. So, eto, dati ilang puno lang yan. Ngayon, kita nyo naman, ang dami na nating alagang ganyan, ano. At lalo pa natin siyang pinaparami. So, kuha tayo ng isang
puno dito yung ating tingnan, kasi ito nabawasan ko na last time, pero ngayon tingin pa tayo kasi ito pong answasi, kapag halimbawa po na matured, nagdidikit-dikit po yan yung mga dahon niya, no. Ang nangyayari po diyan ay parang natatabunan yung ibang dahon at nagiging crowded. Necessary po talaga na kailangan pong i-cut, no, or i-trim para mas yung mga nasa ilalim yan lumaki din, ano, kasi kung crowded po yan, walang chance na lumaki pa yung mga nasa ilalim, ano. At yan, para din po maganda yung forma. Pagpapansinin nyo po, itong stem ng mga halamang ito ay nagkakaroon ng parang mga babies na tumusuloy, no, pero stem siya, part ng stem, no, at yun po yung kukuhanin natin. So ngayon gagawin ko is ikakat ko yan, no. So ikakat natin yan dito para makita nyo. Yan, ikakat ko po yan. Actually pwede naman pitasin para sure tayo, no. Oo, pwedeng baliin lang, ano, pero kung gugupitin nyo po, pwede nyo siyang gupitin ng ganyan, no. Yan, tignan nyo. Oh, yan. So ayan, nakita nyo, no, yung ating naputol. May mga dakta po iyan, ano, at importante po na itong mga dakta na to ay mapatuyo, ano, bago itanim. Huwag nyo pong basta-basta ilulubog, kasi kapag nilubog nyo to sa lupa at may dagta pang ganyan, yung chance ng propagations niya is masyadong maliit, no. Maaari pang magkaroon ng fungus o mamatay kalaunan, ano. Pero kung patutuin nyo yan, yan, 100% tutubo yan. So kuha pa tayo. Yan. Minsan ako iniipit ko lang, katulad yan, no, inipit lang natin, no. Pwede mo nang pitasin. Kung may chani kayo, pwede ng chani na lang, ano, mabilis kasi madali lang tong tanggalin, oh. Ayan, oh, parang pabaluktutin mo lang, oh. Kaya lang meron mga yan, merong mga naiiwan na dakta, ano. So ito, isa pa, ito putulin na natin. So ito pinutol ko. Eventually naman po yan tutubuan uli yan, ano. Katulad ni rin isa na rin nasa ilalim mo yung pinakatubo niya. Palaki-lakihin muna natin, tsaka natin kunin. So ayan, and yan, huwag kayong magdilig kagad kapag halimbawang nagputol kayo, no, kasi sugat yan, kailangan matuyo muna. Ako hindi ko na nilalagyan ng kung ano-ano, kasi pwede ka namang lagyan ng detain yan or fungicide. Yan, pwede nating lagyan yan, yung Turoge Blue, yan yung mga klase ng fungicide na pwedeng gamitin para dun sa pagputol. Cinnamon, halimbawa meron kayo cinnamon, pwede nyo yan lagyan, ano, para lang iwas, ano. Pero as long as hindi nyo siya didiligin, wala namang mangyayari yan. Ako ganyan na lang, hinahayaan ko na matuyo na yan yung mga sugat niya, no. So eto wala na, nagupit na ata natin lahat ng mga, ayun, meron pa po sa ilalim, meron pa isa sa ilalim. So gupitin natin yung nasa ilalim niya, no. So yan, and ayan, nakuha ko na. So this one is, ayan, yung ating isa, no. Actually yung mga dahon din ito itabi nyo, no, kasi kapag yung dahon meron nagpo-propagate din through leaves, no, yung binabaon lang yung dahon, tapos nagsisimula dyan yung pagdami din, ano. So ayan, itong isa na to, no, tingnan nyo, mas gumanda yung forma niya, diba, kasi nabawasan ng konti yung mga salasalabit. So ito, makakapag-focus pa siya doon sa pagpapalaki, no, itong ating halamang ito. Tapos naman kuhanin natin yung mga yan, mga naputol natin, tapos dadalhin natin yan doon sa ating patuyuan. Meron ako ditong patuyuan na tinatawag, isang area yan, isang tray, tapos dyan ko patutuyuin yan. So lalagay ko muna dyan. Ito yung mga kahapon natin na patuyo, no. So ito kailangan matuyo yan, ano. Kung pwede ng 3 days, o gawin nyo yan para tuyong-tuyo, ano, 3 araw bago ilubog sa may lupa, ano. At yan, katulad nito, 1 araw pa lang to, pero tuyo na, no. Safe na rin yan kung
nagmamadali kayo, no? Pero para lang makasigurado tayo, kailangan after 3 days yan, tsaka nyo ilubog, ano. So saan ba ito nilulubog? Sa lupa. Anong lupa yung ginagamit natin? Ito naman dito. Ayan, section by section yung aking lugar dito, no. At ito naman yung pinropagate natin dito muna natin sa loam soil, no, na itatanim yan, or pwede rin loam soil na may halong coco peat, no, para mabilis mag-ugat, no. At yan, ilulubog lang natin yan, tapos misting lang tayo ng misting after 2 weeks, o minsan hindi pa inaabot ng 2 weeks, nagkakaroon yan, nagde-develop ng roots dun sa ilalim, ano. At kapag nangyari yan, maganda, pwede nyo na siyang i-transplant, ano. Pwede nyo nang i-transfer itong ating mga Euphorbia Françoisi, no. So kita nyo naman ito, yan, katatanim lang yan, kasi meron kaming tinatawag na interval, ano. Tapos tsaka lang kami uli nagpuputol, no. Siguro mga papalipasin namin yung 1 month or 2 weeks, depende kung sa mga lumago, ano. At nagkaroon na ng panibagong suloy na naman doon sa stem, doon nagkakat naman namin. So minsan di nagkakasabay-sabay, minsan every week kami mag-harvest nitong ating mga halamang ito, tapos ilang araw tatanim namin, meron naman susuloy, kaya mabilis din dumami itong mga ito, no. At ayan, kung halimbawa medyo matagal na, tingnan nyo yung pinaka stem niya, meron nang tumutubong roots dun sa kanyang pinaka pinagputulan, ano. At itatransfer nyo na yan sa panibagong potting mix na ginagamit natin. Yan yung ating soil mix, no, para dito sa mga Françoisi. Cactus and succulent soil mix din ang ginagamit namin sa kanila, no. At yan, tapos dyan na siya maglalaki at mag-evolve, ano. At sabi ko nga, ito napakaganda kapag meron kayo, no, kasi kakaiba at nagdadagdag ng kulay sa inyong garden, no. Kung gusto niyo ng mga succulents na magandang alagaan tulad ng Euphorbia Françoisi, ito na po yung piliin nyo kung hindi kayo makabuhay-buhay ng mga succulents. Kasi yung iba, ang dalas kong makabasa sa aking mga feeds na nagko-comment sila na hindi sila mabuhayan ng succulents sa lowland. So kung hindi kayo yang dyan, pwede namang may choice kayo na ito yung inyong alagaan, ano. At sobrang ganda po yan kapag talaga nag-mature. At next time naman, papakita ko sa inyo yung true seeds nating na pagpapadami nito, kasi medyo inaaral-aral pa natin yan. Alam nyo naman tayo, pag may mga halaman na talagang gusto nating experiment at gusto nating matutunan, talagang inaaral natin yan, ano. Ganyan sa paghahalaman din, everyday may bagong learnings kang makikita, no. Katulad ng isa na to, ayan, alam natin na sa stem lang ako nag-ano, pero nagulat ako, meron kasi before itong ating mga Dostenia, yan nakakarating, yan ang madalas makarating kung saan-saan na paso, ano, tinatangay yan. Pero ngayon nakakita ako dito ng, oh my god, no. From seeds siya, Euphorbia, siguro nag-pollinate yung mga bulaklak niya, yung pollination na tinatawag, tapos sumambulag yung buto, merong isa na nabuhay dito, no. So iniisip ko pa kung paano yung technique niyan, kung paano gagawin natin, or kung merong mangyayari na ganyan, na kapag halimbawang nakabuo siya ng buto, no, yan, makuha natin at maitanim, ano, para maging katulad nito. Ang ganda niya, oh. Look, hindi pa yan lumalaki at hindi pa ganong, kasi meron dito, ano, pero ita-transplant ko to, ito pag laki-laki na, kasi feeling ko maganda yung varieties niyan. Hindi ko alam kung ano yung naghalo na variety o naghalong pollen dyan para makabuo nito, no. So ayan yung ating mga Françoisi. Pag interesado kayo dyan, try nyo mag-alaga. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating video at pagpapadami ng ating mga alagang Euphorbia Françoisi o Francoisi.
try nyo rin yan na mag-alaga niyan. Thank you so much sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung pagkantong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo na po Hermes Sunao or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. This is Hermes Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!